Dear Sir, good day po sa iyo at sa lahat ng iyong mga subscribers at mga taga-subaybay. Magbabahagi po ako ulit ng aking kwento. Sa naunang liham ko ay naikwento ko ang tungkol sa nanay namin na tubong Cebu pero lahing Kastila at Hapones. To refresh lang po ng mga details, ang nanay namin ay nagnenegosyo ng nightclub para sa mga sundalong kano sa Pampanga noong panahon na meron pang base ang mga kano sa Pilipinas. Hindi siya matatakutin sa mga aswang or wakwak kung tawagin niya pa noong panahon na nabubuhay pa siya. Meron kaming nightclub bago pa ako maipanganak. Hanggang sa magtatlong taong gulang na ako, ang nightclub namin noon ay may 4 na babaeng regular na namamasukan. Wala kaming dance floor na kung saan may sumasayaw na babae. Ayaw ng nanay namin noon. Ang style niya ay isang bar for cocktail drinks at may jukebox. Bibilhan ng ladies drink ng Amerikano ang magugustuhan niyang babae. Nasa kanilang pag-uusap na kung sila ay magkakasundo at mag-short time. Kung saan dadalhin ang kano ng babae sa kanyang silid na nasa loob lang din naman noong bar. At kung siya ay ilalabas ng kano, at lahat yun syempre ay may bayad. Ganyan ang negosyo ng nanay namin noon. Nabanggit ko din nung una kong kwento na naging miyembro ng isang kapatiran sa Pampanga ang nanay namin kung saan ang kanilang pinuno ay si Ima. Ang buong akala ko noong maliit pa ako ay Ima ang pangalan niya. Yun pala, ang Ima sa Kapampangan ay ibig sabihin ay ina or nanay. At nakituluyan siya sa amin. Kinupkup siya ng nanay namin. Tuwang-tuwa ako kay Ima dahil akala ko lola ko siya. May katandaan na siya ng magisnan ko. Gustong-gusto ko pa nga ang amoy ng kanyang face powder noon. Sinasabi nila na ganun daw ang amoy na pang matanda. Si Ima ay may bukas na third eye at may kakayanang makipag-usap sa mga taong namayapa na, maligno, duwende o engkanto. Kahit malabo na ang kanyang mga mata, ay matalas ang kanyang pakiramdam sa mga elemento at espiritong gala. Minsan sa aming salas na maliit, tanghaling tapat daw noon, habang nanonood ng TV si Ima, may lumabas daw sa likod ng TV na isang lalaki na hindi naman katangkaran. Maitim, kulot ang buhok at nakasuot ng barong Tagalog. Habang kinikwento niya iyon sa nanay ko, ako naman ay natatawa. By the way po, 2 years old pa lang ako ng mga panahong iyon. Pero diretso na daw ako magsalita, sabi ni Mami. Mahilig din daw ako sumabat kapag may nag-uusap, kaya madalas akong masampal noon ni Mami. Sabi ko pa daw noong narinig ko ang kwento ni Ima, negro iyong nakita niya. Sinambunutan ako noon ni Mami kasi daw hindi naman ako ang kausap. Yun na nga ang kwento ni Ima tungkol doon sa lalaking lumabas sa likod ng TV na nakasuot ng barong Tagalog. Ay nanghihingi daw iyon ng dasal sa may-ari ng bahay. Nabubulabog daw ang kanyang katahimikan dahil napakaingay daw ng kabayan. Oo, talagang maingay kasi laging may pagpapatugtog ng jukebox at tawanan ng mga babae sa club. Nangako naman daw si Ima sa kaluluwang iyon na sasabihin sa may-ari ng bahay na ipagdasal siya nito. Inusisa daw din iyon ni Ima kung ano ang maibibigay niya sa may-ari ng bahay kapag ipinagdasal na siya. Ang sagot naman daw noong lalaking kaluluwa ay siswertihin daw sa negosyo ang may-ari ng bahay. Na naging totoo din naman. Maliit lang ang nightclub ng nanay namin at 4 lang ang babae, pero palaging dinudumog ng mga sundalong Amerikano. Dumadalo nga pala si Mami sa pagtitipon ng kanilang samahan sa Pampanga at doon iyon sa bahay ng isa sa mga anak ni Ima. May 4 na anak si Ima, pero ang 2 ay namatay dahil sa sakit. At iyong 2 ay nakakausap pa rin ni Ima
kahit mga patay na. Minsan nga daw ay sumasanib ang mga iyon sa akin. Bukas ang third eye ko noong ako ay maliit pa. Naalala ko na may nakikita akong engkantong babae na nakaputi. Maganda naman siya at maitim ang buhok. Sinabi kong maganda siya kasi sobrang puti niya. Akala ko ay maputlang Amerikana lang. Yun pala ay hindi siya tao. Doon pa rin iyon sa nightclub namin. Hinahabol daw ako ng babaeng iyon na nakalutang sa hangin. Maldita daw akong bata kaya kukunin niya daw ako. Takbo daw ako ng takbo at sabi na huwag tsaka no. Nahimasmasan ako nang bigla akong kinarga ni Mami at tumitili daw ako habang umiiyak. Ginagaya pa nga ni Mami ang sinabi ko na no. Ginawan niya pa nga ng kanta. Dahil ayaw ko pa daw tumigil sa pag-iyak ay sinampal na ako ni Mami at nang makita iyon ni Ima ay sinaway niya si Mami at sinabing may kausap daw ako na laman lupa kaya ako umiiyak. Nagulat si Mami noon. Nalaman niya kay Ima na nakakakita ako ng mga taong lupa kung tawagin pa ni Mami. Dahil doon, ang dalawang namayapang anak ni Ima na sina Divina, ang magandang dalaga, at si Elizabeth, ang mataray na anak ni Ima, ay sumasanib sa akin sa ganun kamura kong edad. Kapag si Divina daw ang nakasanib sa akin, sabi ni Mami, ay sobrang ganda ko daw. Maganda naman din daw ako noong bata pa, pero iba daw talaga ang ganda ni Divina. Basta nasa katawan ko daw ang isa sa mga anak ni Ima, ay nag-uusap ang mag-ina gamit ang katawan ko, pero kaluluwa ng anak ni Ima ang kausap niya. Kapag si Elizabeth naman daw ang nasa katawan ko, ay nagmumukha daw akong matanda at masungit, sabi pa ni Mami. Ayaw daw niya noon kasi ang liit-liit ko pa lang daw ay nagmumukha na akong nanay. Pinakamatanda sa apat na anak ni Ima si Elizabeth. Sumunod si Divina. May pangatlo pa na hindi ko matandaan ang pangalan. At ang pang-apat ay si Maria na may asawa at anak na noong mga panahong iyon. Sa pagkakaintindi ko, ayaw ni Mami na sumasanib sa akin si Elizabeth. Kahit para pa iyon kay Ima kapag nag-uusap sila ng kanyang anak. Kaya pinakiusapan daw ni Mami si Ima na ipasara na ang third eye ko at ang lagusan ko sa likod. Kaya daw ako madaling saniban dahil open daw ang likurang bahagi ng katawan ko. Iyon yung tinatawag na portal ng espiritu o kahit anong elemento. Sanibin ako kumbaga. Kaya dinala ako ni Mami sa isa nilang pagtitipon. Naroon daw ang lahat ng kanilang kapatiran. Si Ima ang leader at kung sino-sino pa. Dumating daw sa araw na iyon sina Mariang sinukuan ng Bundok Arayat at Dr. Jose Rizal upang manggamot. Kaluluwa ni Dr. Jose Rizal ang tinutukoy ng nanay ko. Sila ni Diwatang Mariang sinukuan ay sumasanib sa katawang lupa ng dalawa sa alalay ni Ima sa kanilang kapatiran. Ipinakarga daw ako sa lalaking sinaniban ni Dr. Jose Rizal. Sabi ng nanay ko ay kailangan akong gamutin. Pero ang kailangan lang naman ay ipasara ang third eye ko at ang lagusan ng kaluluwa sa likuran ko. Pagkarga daw sa akin ni Dr. Jose Rizal, sabi daw, kay gandang bata, kanino siyang anak? Noong ikinuwento sa akin niya ni Mami noong college na ako, ay kinilig ako. Kasi naman, Dr. Jose Rizal yun eh. Pero at the back of my mind, nagdududa pa rin ako. Pero ayun na nga, may ritual daw na ginawa. Dinasalan daw ako ng mga kapatid niya sa organisasyon nila. Hawak-hawak daw ng taong sinapian ni Jose Rizal ang noo ko. At hindi naman daw ako umiiyak at tinabunan daw ako ng brown na mahabang tela at nagpausok ng insenso sa dinasalan nilang lahat na may hawak na puting kandila. Pagkatapos daw noon ay inalis na daw ang nakataklob sa akin na brown na tela at nagtawanan daw silang lahat dahil ako daw ay tulog na tulog. 2 years old nga ako nung panahong iyon. Biro ko noon kay Mami kung makita kaya ako ni Dr. Jose Rizal sa edad kong 19, sasabihin niya pa kaya na maganda ako. Ngumiwi lang si Mami.
Kalimutan ko na daw iyon sapagkat wala pa daw ako naiintindihan noong time na yon. Ang mahalaga daw ay hindi na ako nakakakita ng kung ano-anong mga espiritu at hindi na daw ako masasaniban pa. Tungkol sa hindi makakakita ng espiritu, well, ganito kasi yan. Nabanggit ko din sa unang kwento ko na umalis na kami sa nightclub o doon sa bahay namin. Bago pa kami makalipat sa talagang bahay namin, ay nangupahan muna kami ng isang duplex apartment. Ang kapitbahay namin sa tabi ng tapat ng apartment ay isang American family. Nagpapaupa din kami ng kwarto sa mga Amerikano. Gawa ng ang apartment na iyon ay up and down. May 2 kwarto sa taas at meron din sa baba kung saan kami natutulog. Ang salas naman ay ginawa ng dibisyon ni Mami. Kumbaga yung sala ay ginawa niya rin ng kwarto. Sa garden ng apartment namin ay may nakikita akong batang lalaki. 3 years old ako noon. Mistiso siya, maputi, matangkad ng kaunti sa akin. Nakasuot siya ng baseball uniform. Blue ang shirt at white with stripes ang pants niya. Nakasuot din siya ng cap na blue at tinatakban talaga ang mukha niya. Bibig at baba lang niya ang kitang-kita ko. Brian daw ang pangalan niya. Hindi bumubuka ang bibig niya kapag kinakausap niya ako. Naririnig ko lang siya sa isip. Kinakausap niya ako gamit ang isip. Namatay daw siya sa isang car accident kasama ang kanyang buong pamilya. Hinahanap niya daw ang kanyang mom at dad and his dog. Wala naman akong nakikitang nanay, tatay at aso sa aming garden. Siya lang. Minsan naglalaro kaming dalawa ni Brian ng habulan sa garden. Pumasok ako sa bahay para hindi niya ako mahabol. Pero pagkapasok ko, laking gulat ko nang nasa gilid siya ng pinto. Sa kakatingin ko kay Brian, nabundol ako sa railings na kahoy ng hagdan at talagang nalagas ang 4 na ngipin ko sa harap at ang dami ng dugo. Nakita ng kuya ko at pinagpapalo pa ako. Nagluluka-lukahan na naman daw kasi ako, sabi niya pa. Nagsasalita daw ako mag-isa, kaya ayun, nadisgrasya daw ako. Hindi niya naman kasi nakikita si Brian. Kahit ikinuwento ko sa kanya, ang sabi pa ng kuya ko, malandi daw ako. Grabe siya, no? Lumipas ang mga taon at nakalimutan ko na ang batang si Brian. Nakalipat na din kami ng bahay talaga ni Mami. Sa bahay namin na iyon ay marami daw taong lupa, which is lamang lupa na nakatira. Maraming puno ng saging at buko sa garden. Isang araw, yung nanay ni Michael na nabanggit ko dati sa inyo na anak ng isang Australiano ay hindi na mapigilan ang kanyang pantog sa pagdaloy, kaya napilitan itong umihi sa likuran ng kanilang bahay. Kinabukasan ay laking pagtataka niya dahil namamaga na ang kanyang ari. Hindi siya pumasok sa kanyang trabaho at pumunta sa doktor para magpa-check up. Matapos ang check up ay wala namang nakitang infeksyon ang doktor. Kaya niresetahan lang siya ng panghugas at oral medicine, pampahupa ng pamamaga. Sinabi ng mama ni Michael ang pangyayaring iyon kay Mami. Pinayuhan naman siya ni Mami na wag niya munang inumin iyong gamot na nireseta sa kanya at itatawas niya muna. Matapos ang pagtatawas ay napag-alaman na noong umihi itong nanay ni Michael na itago na lang natin sa pangalang Annabel, na hindi pala ito nagpasintabi noong siya ay umihi, kaya hindi sinasadya na may naihian siya na babaeng nuno. Pinayuhan siya ni Mami na pumunta sa lugar kung saan siya umihi at humingi ng tawad. Kahit medyo may duda sa ipinayo sa kanya, ay ginawa niya pa rin naman. Tinungo niya ang likuran ng bahay. Nagpasintabi siya habang naglalakad. Pagdating doon ay humingi ng tawad sa kung sino man iyong naihian niya at nangakong hinding-hindi na uli iihi pa doon. Habang ginagawa niya iyon, ay nakamasid naman ako sa kanya sa di kalayuan. Natatawa ko dahil para siyang nakikipag-usap sa hangin. Kinabukasan ay humupa naman ang pamamaga ng ari niya. Pinuntahan niya rin agad si Mama
para magpasalamat. Iyong mga lamang lupang naninirahan sa likuran ng bahay namin ay mga pilyo din talaga, dahil kahit si Mami ay hindi pinalagpas. Isang araw ay nagtanim si Mami ng talbos ng kamote sa may likuran ng bahay namin sa pagitan ng 2 puno ng nyog. Pagkatapos niya magtanim ay diniligan niya rin ang buong hardin. Kinagabihan ay nag-umpisa na siyang magkaroon ng mga pantal at hindi rin siya makabangon. Wala din naman siyang kinain na maaaring sanhi ng allergy. Kada kumakain din naman siya ng malansa ay umiinom din siya kaagad ng gamot na anti-allergy na Histacort. Dahil sa hindi makabangon ay ipinatawag niya si Ima. Naroon na kasi ito nakatira sa anak niya na si Maria noong umalis kami ng club. Hindi naman nakapunta sa amin si Ima, pero tinawas niya si Mami kahit malayo at ipinasabi na lang kay Kuya na napaliguan niya daw ang isang lamang lupa sa likuran ng bahay namin. Humingi siya ng tawad at mag-alay ng itim na manok pagsapit ng 6:00 ng gabi doon sa likuran ng aming bahay. Sabayan na rin daw ng pagpapausok ng insenso at iyong orasyon na itinuro niya kay Mami. May ipinabigay din siya na isang malapad na bote kay Mami na may lamang ugat sa loob at langis ng nyog. Pagka-uwi ni Kuya ay ipinahid niya iyon sa katawan ni Mami dahil sa hindi naman ito masyadong makagalaw dahil sa mabibigat daw iyong mga pantal niya. Kinahapunan ay kahit hirap makabangon ay tinulungan siya ni Kuya na magpunta sa likuran ng bahay upang makahingi ng tawad at inalayan na rin ng dugo ng itim na manok saka nagpausok ng insenso. Kinabukasan ay parang isang milagro na nakabangon si Mami at wala na rin ang mga pantal niya. Gumamit din siya ng mga orasyon na Latin na itinuro sa kanya ni Lolo na isang Kastila. Lahat daw silang magkakapatid ay marunong maglatin maliban sa bunso nilang kapatid. Iyong sinundan ng malaking ibon noong araw na ipapanganak iyon. May kahinaan daw kasi ang ulo. Iyon ang sinasabing dahilan kaya hindi iyon naturuan ng mga Latin. Babae, iyong bunso nilang kapatid na kahit hirap daw matuto ay mahal na mahal ng kanilang tatay. Maraming kababalaghan sa malaking bahay na iyon na nabili ni Mami. Noong mahilig pa ako maglaro sa hardin namin at hindi pa malabo ang mga mata ko, may nakita akong babaeng maputi at mahaba ang gininto ang buhok na nagsasampay ng mga puting tuwalya sa sampayan namin sa likod bahay. Napakaputi niya pero hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nakatalikod siya. Sampay lang siya ng sampay. Minsan, kaliwang pisngi niya ang nasisilayan ko. Napuno niya ng puting tuwalya iyong sampayan namin. Tinawag ko si Mami para ituro ang inakala kong tenant namin na Amerikana na puro puting tuwalya lang ang sinasampay. Naistorbo man, nagpunta naman si Mami para tignan ang sinabi ko. Wala daw kaming tenant na Amerikana. Iyon na nga, pagpunta ni Mami sa garden, wala namang mga nakasampay na puting tuwalya at wala daw babaeng maputi. Sinapok tuloy ako ni Mami. Gumagawa daw ako ng kwento. Isinisi ko naman iyon doon sa babaeng maputi. Bakit kasi tinanggal niya kaagad ang mga sinampay niya? Hindi tuloy nakita ni Mami. 7 years old ako ng panahong iyon. May isang pagkakataon naman at ako ay nasa 8 taong gulang na. Sa isang bakante naming kwarto na pinakamaliit sa lahat kung saan laging malamig ang temperatura kahit summer. Habang isasara ko na ang ilaw sa salas, napalingon ako sa kwartong iyon na walang ilaw at bukas ang pinto. Laging pinapaiwan ni Mami na bukas ang pinto ng isang bakanting kwarto kapag walang nangungupahan. 4 ang mga kwarto na pinapaupahan namin. At sa panahong iyon, iyong maliit na kwarto lang ang bakante. Yun na nga, pagkalingon ko sa kwartong iyon ay may isang babae na ubod ng puti. Mahaba ang itim na buhok at may bangs paha. Pulang-pula ang mga labi niya.
pero wala akong makitang ilong. Kurap ako ng kurap baka sakaling mawala, pero hindi siya nawawala. Pinagpapawisan na pala ako ng malagkit. Hindi na ako nakatiis. Tumakbo ako sa kwarto namin ni Mami. Kinuwento ko kaagad kay Mami at pinuntahan niya rin iyong silid. Wala siyang nakitang babaeng maputi. Kaya nasapok na naman ako at nasabihan pang sinungaling. Ano yung nakita ko? After noon, nag-umpisa na nga lumabo ang mga mata ko. Nearsighted na ako hanggang ngayon. Nakalimutan kong mabanggit na pagkatapos gumaling ni Mami sa mga pantal niya, gabi-gabi na siyang nag-aalay ng pagkain na walang asin at tabako sa mga taong lupa kung tawagin niya doon sa may likuran ng bahay namin. Sa may mga puno ng saging namin iyon iniiwan. Ako pa ang inatasan niya na maglagay ng pagkain sa likod bahay na punong-puno ng saging tuwing alas 8 ng gabi at napakadilim. Minsan, nakalimutan ko mag-iwan ng pagkain doon. Bakante uli ang maliit na kwartong iyon kung saan ko nakita iyong nakatayong maputing babae. Paborito ko mag-aral ng lesson sa kwartong iyon. Sinara ko na ang ilaw at ang kwartong iyon pagkatapos ko mag-review. Pagdating ko sa salas namin, biglang may naghampas ng pader sa labas ng maliit na kwartong iyon. Nagtakbuhan sina Mami at Kuya sa akin. Nakalimutan ko daw pakainin ang mga taong lupa, sabi nila. Kahit mag-aalas 10 na noon ng gabi, ay pinapunta nila ako sa likod bahay para hatiran ng pagkain ang mga hindi nakikitang nilalang. Galit na galit daw sila, sabi ni Mami. Parang minamaso ang pader ng likod ng bahay. Another sapok at may kasama pang sambunot ang inabot ko kay Mami. Ikinainis ko iyon doon sa mga nilalang. Hindi naman nila kinakain ang mga inilalatag ko doong pagkain. Ang sabi ni Mami, inaamoy-amoy lang daw nila iyon. Parang makakaluluwa ba sa araw ng patay. Si Mami nga pala ay may mga kalasag siyang nakakabit sa katawan. Meron siyang maliit na Santo Niño, may kahoy na maliit at makintab. May isa pa siya na binalot niya ng telang pula na parang maliit na pouch. At mayroon din siya ng may triangle at may mata sa gitna. Noong tablan siya ng pantal-pantal sa katawan dahil nagtatanim siya noon, hindi niya suot ang alinman sa mga kalasag niya. Sa palagay ko, kaya ilag sa kanya ang mga aswang gaya ng nabanggit ko sa unang kwento, maliban sa pag-uorasyon niya ng Latin, ay dahil sa mga tinatawag niyang kalasag. Nang makagraduate na ako ng elementarya sa Pampanga, sa Manila na ako nag-aral at nagtapos ng high school. Si Kuya naman, sa Manila din nagtapos ng kolehiyo. Tumira ako sa dormitoryo ng school. Puro kami mga babae. Dito ko napatunayan na hindi na nga ako masasaniban ng kung ano-ano man. Anak ng mga mayayaman ang kasama ko sa dorm. Meron din doon sa kanila anak ng pastor. Itago na lang natin siya sa pangalang Fatima. Inimbitahan niya kami sa kanilang Sunday praise and worship service. Ako lang ang madalas na dumadalo. May libreng kainan after ng service ng kanilang church. Kapag nag-aaya siya ng Bible study, sama-sama kaming karamihan. Ang dahilan ng iba para makakilala ng gwapong kuya. Minsan, habang nasa kalagitnaan kami ng Bible study, isa sa mga kasama namin sa dorm na itago na lang natin sa pangalang Roxanne ay biglang nagsisisigaw at nagwawala. Inakala ko na nagpapapansin lang iyon. Iyon pala ay sinapian na daw ng white lady. 4 na lalaki ang humawak sa kanya pero ang lakas daw talaga. Sige lang ang pagdadasal ni Kuya Noel na siyang namumuno sa Bible study doon. Sa bahay nga pala iyon nila Fatima. Pumayapa din si Roxanne after ng mahabang dasalan. At pagod na pagod daw siya at tila hindi alam kung ano ang mga nangyari. Akala ng lahat ay tapos na. Pero pagkatapos niya, may 2 na naman ang nagkaganon din. Mga babae na kasama din namin sa dorm, sina Jane at Carmela. Sa pagkakataong iyon,
ay pinalabas muna kami ng bahay. Nag-standby muna kami sa tindahan sa tapat ng bahay nila Fatima. Habang kami ay nagkikwentuhan sa may tindahan, pare-pareho naming nakita na may lumabas na usok na kulay gray sa bintana ng bahay nila Fatima. Sa second floor ng salas ng bahay nila Fatima, iyon nagmula kung saan kami nag-Bible study. Pagkatapos noon, tinawag kami ni Kuya Noel. Tapos na daw ang exorcism. Sinabi namin kina Kuya Noel at sa mga kasamahan niya pang mga kuya na may lumabas na usok sa bintana. Ang akala ko naman ay nag-insenso sila, pero hindi daw. Wala silang dalang insenso at hindi daw sila gumagamit noon. Biblia ang tanging gamit nila. Sabi ni Kuya Noel na kapag hindi totoo sa puso ang pag-aaral sa salita ng Diyos, ginagamit daw iyong kalooban ng taong iyon ni Taning para paglaruan. Sana nga naging lesson learned iyon sa kanila. Ito pa ang isa. Umaambo noon ang iingay ng mga kasamahan ko sa dorm at hindi ako makapag-aral dahil sa kanila. Kaya lumabas ako sa entrance ng dorm. Doon ako nagbasa ng mga libro at gumawa ng assignments. May maliit na lamesa doon na gamit ng lady guard na nagbabantay. Nagkataong hindi pa dumadating ang nakatokang lady guard kaya ginamit ko muna iyong lamesa at upuan nila. 6:00 pa lang naman ng gabi noon. Habang nagbabasa ako at lumalakas ang patak ng ulan, bigla na lang akong kinabog sa dibdib at nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ang naisip ko lang na baka malamig talaga gawa ng ulan, kaya nagpasya na akong pumasok sa dorm at naligo. Inasahan ko na baka mawala din ang kabog ng dibdib ko at pangingilabot. Pero nakaligo na ako hanggang sa makatulog ako until kinabukasan sa school. Ganun pa rin talaga ang nararamdaman ko. Nangingilabot ako at kinakabog ang aking dibdib. Third year high school ako noong mangyari ito sa akin. May kung anong nagpaisip sa akin na kausapin ang isang schoolmate ko na nabalitang nagpunta ng Mount Banahaw sa Quezon Province. Ang pangalan niya ay Ella. Nilapitan ko siya at kinausap kahit hindi naman kami close. Sa mga kasamahan ko sa dorm ay wala akong pinagsabihan. Sa kanya ko lang lahat ipinagtapat. Mabait siya at agad niya akong inalok na tawasin kahit walang bayad. Tuwang-tuwa naman ako. May isang krus na silver na malaki na suot-suot si Ella. Napabindisyonan niya daw iyon mula pa sa bundok ng Banahaw. Matapos ang klase, hindi ako tumuloy sa dorm. Sumama ako kay Ella sa bahay nila. Pagdating doon, pinagpantay niya ang 2 daliri kong hinliliit sa kamay. Sabi niya, hindi pantay ang kaliwang hinliliit. May naglalaro daw sa akin, kaya tinawas niya ako gamit ang kandilang puti sa tubig. May lumitaw na figura ng babae, may mahabang buhok at napakahaba ng kasuutan na puti. Binigay niya sa akin iyon at binalot ng puting papel. Sabi ni Ella, sinubukan daw akong pasukin ng babaeng iyon. Napakaganda daw ng babaeng iyon na namuhay nung panahon pa ng Kastila. Doon daw iyon namatay sa compound ng dorm ng school. Hindi daw iyon nag-iisa. 8 daw talaga ang kababaihan na umiikot sa compound. Madalas ko daw masalubong ang mga iyon. Tanging iyong babae na iyon lang ang nagtangkang sumanib sa akin, pero tumagos lang daw sa katawan ko. Kaya pala ganun kagrabe ang kabog ng dibdib ko na parang lalabas na ang puso ko. Mabuti na lang at malakas daw ang pananampalataya ko sa Diyos, kaya hindi ako nasaniban. Hindi ko pa alam noon ang tungkol sa ritual na ginawa sa akin noong 2 years old pa lang ako. Nalaman ko kasi iyon noong 19 years old na ako. Pero ngayon, kapag binabalikan ko ang mga naging karanasan ko, nasasabi ko na lang na baka totoo nga ang mga kwento ni Mami. Wala pa kasi akong muwang sa mundo noong dalhin ako ni Mami para sa ritual na iyon kung saan andoon daw si Dr. Jose Rizal.
Nang matapos akong tawasin ni Ella, nawala na ang pangingilabot at kabog ng aking dibdib. Iyong kandilang puti na may figura ng babaeng multo na ibinigay sa akin ni Ella ay ibinili niyang sunugin ko daw sa araw ng Martes para mawala na ang pangingilabot ko. Hindi ko na iyon nagawa kasi nawala na ang hindi kaaya-aya kong pakiramdam. May natuklasan pa ako. Minsan isang gabi, pag uwi ko sa dorm, around 6 p.m. iyon, gutom na gutom ako. Nag-take out ako ng makakain galing sa McDo. Kakain na sana ako dahil sa sobrang gutom ko. Sa may CR sa labas ng dorm ay may mini dining hall kami. May nagbuhos ng tubig na pagkalakas-lakas at narinig ng isa din naming kasama na si Bien. Ako pa talaga ang inutusan niya na silipin kung sino ang nasa CR. Kasi naman parehas pala kami nag-aabang kung sino ang lalabas. Hindi pa ako tapos kumain noon. Pero sige, tumayo ako at pumunta sa may CR para sa nakatukin kung sino iyon. Pagkalapit ko sa CR, aba, bukas ang pinto. Sarado ang ilaw at walang tao. Sinabi ko kay Bien na wala namang tao. Si Bien naman na nagbabasa ng magazine that time ay tumakbo sa loob ng dorm. Ako naman, deadma lang. Basta gutom ako eh. Ganun pala kapag gutom. Wala kang pakialam sa mga multo. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng takot. Ito pa ang isa. Minsan, nag-recollection kami sa Novaliches. Sophomore high school ako back then. Dito ko natuklasan may advantage din pala ang kalabuan ng mga mata ko sa malayo. Nag-iisa akong nagtungo sa banyo para umihi. Pagkalabas ko ng banyo, may nakasalubong akong madring nakaitim. Doon pa siya dumaan sa chapel, kalapit na mga rooms namin, kung saan may napakalaking crucifix sa labas nito. Ako naman, to show courtesy, binati ko si sister. "Good evening, sister." Hindi ako sinagot noon. Hindi rin siya lumingon. Supladang madre. Sa isip-isip ko pa. Ang bilis-bilis niyang maglakad. Purong itim ang suot niya ni hindi nakikita ang kanyang mukha. Pagkabati ko sa kanya, nagtaasan ang buhok ko sa batok. At pakiramdam ko lahat ng buhok ko sa katawan ay nagtayuan na rin. Wala akong ginawa kundi pagmasdan kung saan pupunta si sister. Since ang bilis ng lakad niya, hindi ko na rin siya mahabol. Nakita ko siyang pumasok sa gitnang pinakadulo ng kwarto. Akala ko naman, dahil nga sa malabo ang mata ko sa malayong distansya, ay may kwarto pa doon ang madre. Out of curiosity, pinuntahan ko naman ang dulong kwarto na puting pinto. Kahit nangingilabot pa ako. Pagdating ko doon, aba, pader na pala iyon. Sabi ko sa sarili ko, sa pader pala lumusot si sister. To think na sa may malaking krus ang pinanggalingan niya. At isa pala iyong multo. Kinuwento ko iyon sa mga classmate ko na mga matatakotin pala. Ako nga, hindi nag-hysterical eh. Kahit pala may crucifix, kung dadaan ang multo ay dadaan talaga siya. Hanggang dito na lang ang liham ko, sir. Napahaba na yata. Sana magustuhan nyo yung mga naibahagi kong karanasan. Salamat sa iyo, sir, at sa iyong channel. Hanggang sa muli, ang masugid nyong tagapakinig, Katie. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories.
Kahit mag-subscribe lang po kayo ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.